Wala roon. Huli oh. Ngayon pala ako dumating doon, no? Kaya na pa ako pupunta rito. Check 1. Tagal kong dumating doon. Check 1, check 1, check 1. 1, 2, 3, check. 1, 2, 3, check. Jawan. Nel, pagkip tayo nalilikpan. Ikabit ko kasi ito rito. Walang monitor eh. Kaya lagay ko dito sa ano. Saksak ko na lang sa cellphone. Yan, nakasaksak na siya. Para mag-live. Morning! Morning! Kumusta na po kayo dyan? Kumusta na po? Welcome sa Manat Expose. Hindi pala expose. Yung ano ko kasi malambot yung uso ko eh. Kaya salip na expose. Yan. Dinig yung mga kapitbahay. Audio check. Good morning, welcome. Dito po sa ating live. December 8 ngayon. 8 ng Desyembre, araw ng Lunes. Araw ng Lunes mga igan. Kaya siyempre dapat maaga kayong gumising. Pagka Lunes, huwag po kayong tutulog-tulog. Kasi pag tutulog-tulog kayo, matutulog din yung yung pupuntahan nyo. Matutulog din sila. Ayun. Kaya good morning. Kumusta na ba? Walang katiga-tigatig, you know? May bago na namang sila. May bago na naman silang paputok. Inangkin daw ni Pangulong BBM ang isang proyekto ng mga Dorto 30 dyan sa Davao. Kaya umani ito ng yung mga basher, napakaraming basher. At talagang binubuli si Pangulong BBM. Pero ayon naman sa ulat ng ibang mga mga kritiko ay hindi raw si BBM nagsalita na nagsasabi na sa kanya yung siya nagpagawa nung isang tulay doon. Piki daw yung BBM na yan. Yan dami palang fake news, di ba? Daming fake news eh. Sabi nila, kailangan daw alisin niya yung mga fake news natin. Ang dami mga fake news. Yung talagang minsan administrasyon mismo yung nagpasimuno sa mga fake news. O siyempre, mga nasa gobyerno. Sabi nila, ang ating ang Pilipinas daw ngayon ay nasa alapaap ng progreso ang pamumuhay. At tumataas na daw ang ating rating. Pero sa ground, bagsak. Bagsak po ang kabuhayan ng Pilipinas, di ba? Bagsak lahat. At ang batay sa ulat, mangungutang na naman daw ang ating administrasyon para sa
para dito sa pambansang kawanihan ng Pilipinas kasi wala pansahod. Wala daw pansahod. Naubos kasi kahakot ng mga nasa flood control project, yung mga ghost project, di ba? Wala mga proyekto na mga hindi nahaluan ng anomalya. Mga proyekto pero mga kung hindi man ghost project, mga substandard. Mukhang wala nang mukhang money maker talaga ang mga tao dito sa administrasyon, sa gobyernong BBM. Lahat yan may pungos. Pinungusan na yung sahod ng mga manggagawa na napakaliit. Ang mga budget dagdag bawas, mayroong mga tinaasan, 'di ba? Mayroong inapakan, 'di ba? Bakit kamo? Ganoon ang nakikita natin. At wala daw panahon si Pangulong BBM na pansinin yung mga panawagan. Dapat lang talaga di mo pansinin yan. Pero dapat mong pansinin. Kung hindi po ibig sabihin, immune ka na rin kasi may immunity yung pangulo ng bansa kaya na-immune ka na rin, di ba? Pero ang ibig sabihin ng immune na yon, yung hindi ka pwedeng sampahan ng kaso habang nasa posisyon ka pa. Utos kasi ng Diyos yan huwag mong salangin ng aking lingkod. Sa ngayon kasi lingkod ka pa ng Panginoon kasi nakaupo ka. Kasi siya naglalagay ng mga hari sa lahat ng mga bansa sa daigdig. Yun ang kasulat. At hindi po yan pwedeng pasinungalingan sapagkat yan ang nakasulat doon sa mga salita na nagmula sa lumikha, di ba? Yung iba dyan ayaw umamin, yung karamihan sa atin ayaw umamin na ang ating saligang batas ay nakabatay sa banal na kasulatan. Ayaw na maniwala kasi marami daw tao mga na hindi naniniwala tungkol dito. Yung ibig sabihin, pag hindi naniniwala yung mga tao, kung mali yung pinaniwala ng tao, yung nasusundan natin. Di ba dapat ipaglaban natin ang katotohanan? Di ba? Pinapadaplis ninyo yung ating yung totoong nangyayari. Wala daw kinalaman ang Diyos dito at hindi raw nakabatay sa saligang batas natin hindi raw nakabatay sa Bible ang ating saligang batas, di ba? Oo, sige, kasi di sila naniwala doon. Pero ang tanong kasi, sino ba ang hukom sa daigdig? Tapos ang isasagot nyo, ang Panginoon. Sabi nila, Panginoon daw, bakit ikaw di mo alam? O sino ngayon ang ano ngayon ang author ng batas natin? Di ba ang Diyos? Kaya nga lang, karamihan kasi ang ginagawa ninyo puro mga public clamor. Di ba? Public clamor. Pero hindi yung iba naman, hindi public clamor. Kasi kung public clamor, siyempre nagmula po yan sa pinaka busis ng masa. Kaso yung kanilang pagpapasa ng mga batas, hindi naman nagmumula sa public clamor. Nagsimula yun sa kanilang mga sarili mga palapalagay. Sila na magkakasabwat dyan sa anomalya. Di ba? Sino ba yung magkakasabat sa anomalya? Sila. Sila na magagumagawa ng batas. Sila na gusto mag-amyenda sa batas natin. Sila po yung mga gumagawa ng mga hindi ka nais-nais na mga pangyayari, di ba? Na mga gawain. Hindi nyo nga tinutupad yung batas natin, kompleto yung batas natin, hindi kayo sumusunod Saan nagsimula
sabihin ninyo may mga huda sa batas, di ba? May mga, ano bang tawag dito? Mga opposition na mga pirata na gustong pabagsakin ang gobyerno. Wala naman nagpapabagsak sa gobyerno. Actually, ang taong bayan, kaya nga nagrarally yung mga tao na yan dahil ayaw nilang bumagsak ang gobyerno. Dahil bumabagsak na ang gobyerno, kaya nagrarally sila. Bakit sila nagrarally? Bumabagsak po ang gobyerno. Talamak ang katiwalian, talamak po ang garaping korupsyon, kaliwat kanan. Di ba? Kaya nagrarally yung gobyerno. Alam mo, gobyerno dito, yung taong bayan na yan na makikita niyo sa mga lansangan na talagang napakakapal na mga tao. Diyan sa Luneta, Liwasan Bonifacio, at diyan sa sa may Luneta, dito sa may malapit sa Malacanang. Yung po mga gobyerno. Ang gobyerno po kasi ang taong bayan. Ang binabatikos po nila rito, na gusto nilang umalis sa posisyon para di bumagsak ang ating gobyerno, ay yung mga kawani ng gobyerno na mga corrupts. Sino ba itong mga corrupts na to? Na gustong palayasin ng gobyerno. Yung mga kawani ng gobyerno, wag yung angkinin na kayo yung gobyerno. Mga kawani kayo ng gobyerno. Kayo ang mga pinapasahod ng gobyerno, at ang gobyerno yung isang pulutong na sa sambayanang Pilipino na dyan sa kalye nakikitin nyo. Sila po yung mga naalarma dito po sa katiwalian na naganap po sa ating pamahalaan, di ba? Ganon po yon. Kasi angkinin nyo ang gobyerno pabagsakin ang gobyerno. Ano man nangyari dyan? Pag sabihin, gusto nila pabagsakin ang gobyerno. O kayo mga tao na nagrarally gusto pabagsakin ang gobyerno. Paano ba pabagsakin ang gobyerno naman nagrarally na yan? Ay yan mismo ang gobyerno. Di ba? Yan ay lubhang na alarma po sa mga nangyayari po sa bansa natin. Bagsak ang ating ekonomiya. Di ba? Bagsak ang koleksyon. Nawala na po yung mga natin sa yung mga rating po sa mga natin, mga negosyo. Bagsak ang negosyo. Bagsak ang negosyo, bagsak ang koleksyon. Wala pampasahod daw sa mga kawani, pambansang kawanihan ng Pilipinas, 'di ba? Kaya para mangungutang uli para na umandar ang nalubak na ekonomiya ng bansa natin. Kung pwede nga lang isara na tong ekonomiya natin, di ba? Kasi pagkaganyan kasi dapat kung sino yung mga kumbaga sa isang nagbabangka sa isang pasugalan, kasino, pinapalitan yung bangka diyan, pinapalitan yung mahawak ng diyan, pagkalam nilang talagang isinusumpa ng tadhana yung may hawak ng baraha. 'Di ba? Palitan na yung yung mga hawak ng yung nagbabangka diyan, dahil siyempre bagsak po ang ating koleksyon. Hindi po tayo manalo-nalo. O 'di ba? Paano kikita ang bansa diyan? Palubog ang Pilipinas. Palubog po. Kasi pag kayo mga utang na yan, alam naman hindi babayaran yan. Pag hindi yung binayaran, hindi po kayo pautangin. O, di ba? Ano mangyari? Kung wala na magpapautang ng bansa dahil ayaw magbayad, kasi walang pambayad, kasi ang pera hinakot lahat. Hinakot lahat ng mga corrupts na kawani. Di ba? Kawani ng gobyerno. Ngayon, sa ating pong dito po sa punto ng mga pinora ng ating Pangulo ng bansa, gusto niyang ang kanyang mga pangako na ipapakulong niya ang lahat ng mga sangkot dito sa mga katiwalian na ito. Diyan sa mga kontraktor, mga senador, mga congressman na sangkot po dito sa iskandalo at manomalya na flood control project. Di ba?
Pero hanggang ngayon wala pang napatunayan na kakasuhan daw at makukulong daw itong mga nasaan nakulong. Nasaan yung pangako nyo, matutupad kaya yan? Anong lusot na naman ang gagawin natin dito? Kasi pagka ang lang yan, pinakasimple lang yan ipapakulong mo yung yung lahat ng mga kawani ng gobyerno na andyan sa sangkot sa mga katiwalian, sa paglustay ng pundo, sa paglustay ng mga para sa proyekto. Sino po ang pinuno? Sino po ang nakaka-under na yan? Sino po ang author? Sino po ang head ng executive department? At sino po yung kanilang mga tuta, di ba? Sino po ang kanilang mga under, di ba? Sino po ang Panginoon nitong itong mga corrupt na official na sinasabing sangkot sa katiwalian, na ngayon ay mga nagtatago, nagsitakas. Dahil kapos po yung kahandaan ng ating pamahalaan. Ganon din ang ating immigration. Kasi dapat pagka medyo nabalitaan nyo na medyo nagkakaloko-loko na, nagkakaroon na ng nakawan, di ba? Bago mangyari ang magkakabukingan, dapat automatic muna hold departure order kaagad yan. Bakit? Bakit kami nagkaroon ng hold departure order? Medyo grounded po. Nagkakaroon po ng anomalya, katiwalian ayon sa mga balita. Kaya bilang po bahagi po ng tagapangalaga po ng ating ekonomiya at nagbabantay po dito sa ating kalayaan, ang amin pong tanggapan dito po sa immigration ay automatic po na nagkakaroon kami ng paglabas ng hold departure order laban po sa mga kawani ng gobyerno na pinaniniwala ang sangkot kahit hindi pa napatunayan. Di ba? Hindi makakatakas yan. Ngayon, nakatakas na. Nung alam lang nakatakas na, ipapasort na yung bahay, hulihin na si Saldico doon sa loob ng bahay. Sangkatutak na mga pulis, sangkatutak na pera, sangkatutak na budget. Di ba? Ang pinakawalan para doon sa pagsisort ng warrant para dakpin ang isang magnanakaw. Wala na yung magnanakaw, tumakas na. Bakit tumakas? Kasi magnanakaw. Sino nagpatakas? Yung amo nila. Yung amo na magnanakaw, di ba? Kasi may kasabihan tayo na kung ano ang kanilang Panginoon, ganon din ang mga alipin. Di ba? Sino sabi niyan? Ano kasabihan niyan? Dr. Jose Rizal. Ang pinakamatinding journalist ng bansa. Ang pinakatinding manunulat. Di ba? Na yung kanyang panulat ay kala mo sulat ng isang propeta. Di ba? Dahil nasasalat niya ang mga galaw ninyo, yung mga galawan ng mga magnanakaw. Shout pala dyan kay Bong. Good morning. Wala lumalabas dito sa ko. Alam ko na mga nasa naka-silent monitor po kayo. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa ating maliit na palatuntunan dito po sa Banat Expose. Magandang umaga po at sana ay maging maingat po tayo sa ating patuloy po tayong magmamasid sa ating bansa, sa ating kapaligiran. Bantayan po natin ang ating kalayaan sapagkat ang ating kalayaan
ay hindi po ito nabibili. Ito po ay ipinaglalaban. Yun ang dahilan kung bakit nagiging ganap na bansa ang Pilipinas, dahil pinaglaban ito. At marami pong mga nabuhal sa dilim na ating mga bayani bago ito naging ganap na isang bansa at malaya. Di ba? O na ngayon medyo mukha yatang naduhagi tayo ng mga taong mapagsamantala. Di ba? Mapagsamantala. Di ba? Na ngayon nagbabalat, nagdadamito pa sa hindi makabasag pinggan na pangungusap. Napilit niyang pinapaniwala ang taong bayan na ang Pilipinas ay nasa alapaap ng progreso ang kabuhayan. Lumalakas na. Pero ang totoo lumalakas dito yung mga magnanakaw. Lumalakas na po ang mga magnanakaw. O di ba? Mga kawatan sa gobyerno. Bagsak lahat to. Ang rating. Rating ng presidente, rating ng negosyo, rating ng collection, o di ba? Bagsak lahat. Yan po ang yun ang katotohanan na nangyayari. Tapos fake news yan. Yung sasabihin baka sabihin, fake news ka, Daniel. Anong fake news? Bagsak po yung ekonomiya natin, fake news. Ang fake news po, yung mga nagsasabi na lumalakas po ang natin, makinarya natin. Yung nagsasabi na lumalakas na po ang ating ang takbo ng ekonomiya natin, ang kabuhayan ng Pilipinas, lumalakas na. Hindi po yan totoo. Dito pala sa mga magsasaka, nag-react yung mga magsasaka natin. Dahil sa gitna ng administrasyong BBM ay binababa na po ng tulo-tulo ang pagbili ng mga palay natin. Di ba? Magkano ang bigas? Magkano ang bigas natin? 50 hanggang 60. Ang kilo ng bigas. Pagkatapos yung mga magsasaka natin, babayaran lang ng babayaran lang ng 10 piso ang isang ang isang kilo ng palay. Buti naman nagtyaga pa magsaka yung mga yan. Hindi kaya ito isang uri ng binggansa para yung mga magsasaka natin ay ibenta na lang yung kanilang mga lupain doon sa mga mga political dynasty na naghahangad na mabili nila ang lahat ng mga lupa sa Pilipinas, di ba? Hindi kaya ito isang uri ng binggansa doon sa mga magsasaka? Kaya kung hindi, bakit ganun kababa? O, di ba? Samantalang napakataas ng presyo ng kilo ng bigas na pinagbibili sa mga merkado. Di ba? Sino po ang nagmamaniobran nito? Di ba? 10 piso. O dapat mga 20 man lang o 15 ang kilo ng palay. Sipo ang mahal ng mga natin, mga abono sa palay. Mangbumba doon sa mga insekto, di ba? Tapos yung bayad diyan sa sa irrigation. Binabayaran yung tubig niya sa irrigation Wala namang Meron bang libreng patubig ang administrasyon dito sa mga magsasaka? Meron ba? Sumagot ang tunog. Sumagot ang tunog. Meron bang libreng di ba? Patubig ang administrasyon dito sa mga magsasaka, sa mga palayan natin? Meron ba? Open po yung ating linya, mag-text na kayo. Meron ba? Meron ba? Saan nangyari? Labo yung mata natin. Merry Christmas po, kapatid. Dani Garendola. Dani, good morning dyan. Merry Christmas. Ganun din. Sana, ipa-Gcash mo na lang. Ipa-Gcash mo na lang yan. Kasi kung di mo yan ipa-Gcash,
O baka sa iba mo i-Gcash yan, ha? Wala, ibaba ko ng konti yung aking camera para makita ko si Garindola. O, nasaan yung ano? Nasaan yung nagpapatunay na talagang may libreng patubig ang mga magsasaka natin? Wala. Tapos yung mga abono natin, napakataas ng presyo ng mga fertilizer na yan. Diba? Sobrang taas. Buti meron pang Buti meron pang ginanahan magtanim ng palay. Sabagay kasi pag hindi tayo nagtanim ng palay, yari tayo. Titirahin tayo ng mga peking bigas na mga mas mabuti pa nga yung ibang bansa, mura pa yung nila eh. Dapat kasi wag nang mag-import kasi napakarami po ng palay natin. Wag na nating i-export 'yan. O para tapos mag-export ka tapos mag-i-import ka. Napakadami po ng palay. Dapat wag po payagan yung mga namumuhunan na namimili ng palay, yung mga nagmamanopoly ng mga bigas. Dapat maripasuhin po ng maigi yan. Kasi pagka yan, siyempre, walang gagawin yan kundi magsamantala po yan sa mga magsasaka natin. Iipitin tayo. Yung mga magsasaka na yan, mangungutang ng pambili ng ng mga abono nila. mga gagamitin sa pagsasaka. Tapos pagkatapos nag-ani yung mga yan, yung kanilang inani, tama-tama lang doon pambayad sa utang. Minsan kulang pa, utang uli. Grabe. Talaga naman. Ano kayang gagawin natin dito sa mga magnanakaw sa gobyerno natin? O i-kiss mo, Chris, yung kiss ni Judas yun. Talaga kayo. Pero ang dapat talaga sa inyo, medyo imbestagahan. Kasi matindi na po, malala na po masyado itong nangyari sa natin eh. Sabagay, uso ngayon yung mga uso ngayon yung mga kaplastikan, puro plastic yung mga namumuno dyan sa natin. Yan sa Maynila, di ba? Yung dyan sa Maynila, yung mayor dyan. Sa Kubo. Ano nangyari dyan sa mga vendors? Pinalayas lahat. Yung mga vendors sa Divisoria kasi para na hindi po na ma-impluwensyahan yung mga dayuhan, yung kanilang amo dyan sa isang syudad ng China. Yung syudad ng China sa pusod ng Maynila. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng conflict, di ba? Nagkaroon ng conflict ang namumuno dyan sa Maynila. Saan sila magiging tapat? Dito sa mga Pilipino, na mga Manileño, o dito po sa mga Chinese na nandito sa namumugad, nandito po sa nakatira sa Chinatown area. Ito yung Chinatown area, ito po yung tinatawag na isang syudad sa pusod ng Maynila na ngayon ay unti-unting gumagapang, papalapad ng papalapad, di ba? Para silang para itong para itong makakita ka ng yung sakit sa balat. yung anong tawag dito? Yung boni. Parang boni na unti-unting gumagapang hanggang doon sa San Nicolas na umaabot na yung mga na yun. Yung mga Chinese lumalapad na yung kanilang sinasakop. Tapos nagpatayo ng isang napakataas na building, yung Banhao. 40 plus na palapag. Yan sa San Nicolas. Delikado yan kasi yan malapit sa dagat yan eh. Delikado kasi pag lumambot yung dyan, yung napakabigat na yung taas niyan kasi yan eh. 44 palapag yan, yung Banhao building na napakalaki.
na pag-aari ng mga Chinese corporation yata. Ganon. Tapos pag pumunta ka dyan sa mga barangay, puro mga Chinese din ang mga barangay dyan. Tapos mayroon mga Pilipino dyan na mga kagawad, barangay tanod. Yung mga barangay tanod dyan parang mga para mga butot balat na yung mga barangay tanod na nagtatano doon. Mga Pilipino. O, di ba? Pero yung mga Chinese, di ba? Ang tataba. Tataba ng mga kagawad na kagawad na kahit Pilipino sa kagawad, ang tataba nila. Lumulubo na yung halos pumutok na yung mga pisngi nila sa katabaan. Pero yung mga barangay tanod, mas danyo, yung mga Pilipinong barangay tanod, ayun, nanggigitata doon. Yun, nanggigitata sila. Ganong katindi. Parang hindi tinuturing na tao ang mga Pilipino dyan sa Chinatown. Ano sinasabing patay na lahat? Oh. Sino yung nagsabi? May nag-text Hindi ko na makita kung nasaan yan. Oh. Morning. Shout. Shout dyan sa ating kaibigan Rolly Garcia. Yan sa DCRB. DWRB pa. FM radio. Di ba? Yung kanyang ano ba yung kanyang pamagat? Ano ba yung niya? Ayan. Good morning, Rolly Garcia. Shout dyan. Good morning. Ayan. Bili-bili wallet daw. Ayan. Morning. Oh, ganun lang natin. Ang bansa natin ngayon. Nasa ilalim ng isang malaking pagkukunwari, di ba? Pagkukunwari na kunyari ang Pilipinas ay nasa alapaap ng progreso ang kabuhayan. Yun ang ulat nila. Pero tingnan mo sa baba, o di ba? Tingnan mo yung mga lukbutan ng ating pamahalaan. O bakit siyempre, ang ugat talaga ng matinding kahirapan ng Pilipinas yung napakasakal na pasahod sa mga manggagawa natin. Kasi puro manggagawa yan, mula sa taas, pababa. Kaya lang ibang mga manggagawa kasi dyan, hindi na inaasahan yung inaasahan nila yung sahod kasi ang laki ng kanilang mga kickback. Kickback sa mga kickback sa flood control project, mga ghost project. Tapos magkaroon man ng totoong project, kung matuloy man ang project, substandard, wala nang lusot. Wala talagang kalusot-lusot. O, di ba? Tapos maghuhugas kamay tayo. Kahit anong hugas ng kamay ninyo, mga sir, kung kayo naman talagang nabubulok na. Nabubulok na. Kung nabubulok na ang isang bagay, ang isang tao, kahit anong hugas ng kamay mo, hindi yan maaalis yung amoy dahil talagang ikaw mismo yung pinanggagalingan ng amoy, di ba? Bulok na bulok, di ba? Tapos dahil sa itong mga nagbistulang mga bayawak sa paligid ng isang nabubulok na bistulang mga bayawak na mahilig sa mabaho. Kasi pagka bayawak kasi mahilig sa mabaho yan talagang ayaw nilang maalis yun. Suportahan talaga nila yung mga mababaho na yan. Kasi yan ang gusto nila. Yung mabubuhay sila sa baho. Kasi ang gusto nila, yan, ginagapang yan nila pag mga buaya. Ang ko lang buaya na yan. Ang alam ko lang kasi mga bayawak bayawak mahilig sa mabaho.
Ano kasi pagka nakaamoy yung mga bayawak na mabaho, talagang susugod yan. Susugod yung mga bayawak na yan. Pero ang tawag nila ito mga buaya eh. Sabagay, magkamukha din naman. Di ba? Magkamukha din naman yung magkahawig, may buntot din. Siguro yung mga buaya na yan, kasi buaya talaga, lulunukin ka ng buong buo. Kaya siguro tinatawag na buaya yan. Kasi nilunok po nila ng buong buo ang Pilipinas. O, di ba? Nilunok nila. Ngayon, paano ngayon makasuhan yung ulo ng mga ulupong, di ba? Siya yung presidente. Ay, joke lang. Siya yung siya yung presidente. May presidente ba ng mga ulupong? Siyempre, mga ulupong, may mga presidente yan. Kahit yung sa likod ng bahay namin, yung mga ulupong dyan, siyempre, may malaki dyan, di ba? Siya po yung ulupong. Tapos, ang problema po dito sa ombudsman, paano makakasuhan nyo na sa ombudsman? Di siya mismo yung ombudsman, di ba? Oh, dapat siguro, pagbakasyonin muna yung ombudsman na yan, di ba? Pagbakasyonin muna yan, ni Pangulong BBM, pagbakasyonin muna kasi medyo nasangkot po siya sa isang kadudadudang mga kwentuhan, di ba? Kailangan dito ano muna siya, bumaba muna siya para na harapin muna yung mga akusasyon laban sa kanya at saka na siyang bumalik pag napunta na yung hindi siya sangkot. Katulad ng isang congressman, di ba? Nakikisap-kisap ang mata, di ba? O siya pala ang mayroong pinakamalaking anomalya dito sa mga ghost project at flood control project. Nako po. Kasi yung mga magnanakaw na yan, kasi dapat hindi yan imbestigahan. Tapos napatunayan na nagnakaw, yung mga magnanakaw, ikulong na yan at kasuhan, hindi na dapat imbestigahan yan. Kasi kung imbestigahan natin yan, isa pong malaking kalokohan yan. Kasi wala pong magnanakaw na umaamin, di ba? Ito magnanakaw na to, kailangan imbestigahan mo na natin to kung ito magnanakaw ba o hindi. Kasi pag napatunayan natin magnanakaw siya, kasi ikulong natin to, kasuhan natin. Paano natin kakasuhan yan? Hindi naman naamin yan. Kitang-kita po ang mga ebidensya po laban sa kanila, inilabas na po pati yung mga mali-malitang pera na dineliver sa kanila tapos biglang naglaho, di ba? Naglaho yung pera. Paano natin makakasuhan yan kung sabihin nyo walang basihan, di ba? Di ba? Pero sabi, bakit naghuli na manok? Teka, huli natin yung manok na yan. Ito yung pinaghinala nating pinakamasarap na sinigang na pwede nating hapunan. Yung nahuli mo na, dahil pansabong mo pala, sabihin mo, ay, mapait po yung nito. Mapait po yung buto nito. Huwag mo nating kasi hindi po ito ang masarap na manok. Di ba? Ang mga na yan, mga magnanakaw na yan, hindi yan naaamin, di ba? Kahit nga kayo mismo yung pinuno ng mga magnanakaw, di kayo umaamin Ito pa kaya, nasa ilalim po ito ng inyong mga supervision, di ba? Nasa ilalim ng inyong patnubay. Nung pumirma kayo, hindi po kayo, kasi sabi nila, hindi naman po daw kayo totoong gumagamit na droga. Si Pangulong BBM, hindi naman daw totoong gumagamit na droga to kasi nungalingan lang daw yan yung sabi nga gumagamit na droga. Naniwala naman sila na talagang hindi gumagamit ng droga yan si Pangulong BBM. Ang problema kasi, nung pinirmahan niya yung mga sangkatutak na mga para ilabas yung mga pondo, hindi malutang yung pag-iisip niya doon. Bakit niya pinirmahan yan? Diba?
kung sabihin naman natin na kaya niya pinirmahan dahil kompleto yung mga papilis at pinapaniwala yung mga proyekto para po sa pagpapaganda ng ating pasilidad ng Pilipinas o pagpapaganda, pagpapaunlad ng magagandang mga tulay, mga kalsada para hindi po mawasak yung mga sasakyan at maiwasan po yung mga madalas na aksidente sa mga lansangan. Pinirmahan dahil malagay natin kung ito ang mga dahilan, ganito, ganyan. Kung ganyan ang mga dahilan natin, pwede naman yun. Kaya lang kasi sa mga kritiko natin, ano bang isipin nila? Kung totoong pinirmahan yan ni BBM dahil naniwala siya dito sa kanyang mga kausap na nagsabi na nagmamahal sa kanya, yung pala hinuhudas siya. Ba't hinuhudas yung Pangulo natin? Ano ba itong klaseng na to? Ano ba klaseng laro to? Di ba? Kasi isa lang ang ibig sabihin nito, hindi nila ino-honored. Ang mga magnanakaw na yan ay hindi nila ino-honored, hindi nila kinikilala ang pagiging Pangulo ng ating bansa. Ibig sabihin, hindi nila talagang pinapahalagahan. Kasi kung pinapahalagahan nila yan, di ba? Go ahead. Kumusta? Kumusta, brother? Ano sa atin? Ha? Ano na? Sabi ko, sasama ba kayo bukas? Sa Rizal, Liboy? Bakit? Bakit ayaw mo ba kami sama? Tanong ko lang kasi daw ba baka tapos na kayo ron eh. Hindi pa, sabi ko nga sarado eh. Ay, kumayo. Punta na kayo bukas ni Ruben. Sige. Bakit may gusto ko ba isama? Ano ba? Magtaypan bukas una natin, ha? Okay. Okay, mamaya, okay. Sabi mo yun kay Boy. Okay. Dito, ha? Okay. Okay, mga igan. Okay. Yun po ang panawagan. Tatakbo daw sila si Nonoy. Tatakbo daw sila ng Rizal bukas. Tatanong po kung sasama daw ako. Siyempre, sasama ako. Bakit? Mukhang may ibang gustong isama to mga to. Di ba? Kaduda-duda yung mga tanong na yan, sasama ka ba? Di ba? Kasama ka ba daw? Boy, tangkad, kasama ka daw? Sasama ka ba daw? Kaduda-duda yung tanong na yan, Diba? Huwag na magtatanong. Di, alam mo naman magkakasama. Ba't magtatanong kayo? Automatic yun, mga igan. Di ba? Kung ano ang sayaw, yun ang tugtog. Katulad ngayon, dito sa sa pagiging tampok sa mga ulat, at totoo daw na nangyayari dito po sa ating bansa na pinaka number 1 po sa corrupts ang Pilipinas, di ba? Siyempre nakamonitor po dito ang ating world leader, ang ating imperial country sa Pacific Rim, di ba? Ayaw nito ng mga corrupts na mga ayaw ng ating world leader, di ba? Ng mga immoral na mga bansa, di ba? Ayaw nila ng mga immoral, na mga membro ng United Nations, di ba? Membro ng samahan ng mga bansa sa buong mundo. Ang presidente ng mga bansa sa buong mundo, ang US. Kaya may sinasabing whatever US want, US gets. Yun.
kung ano daw ang tugtog ng US, kung ano daw ang tugtog, yun ang sayaw. Oh, di ba? At ang lahat ng mga bansa na nais sumalungat sa kagustuhan ng US ay tatanggap ng embargo. Tatanggap kaya ng embargo ang Pilipinas, di ba? Na nagiging immoral, nagiging bantok sa pagiging corrupts, di ba? Di ba? Ganun lang. May ano man tawag dito? O sabi na, sinisiraan mo ang Daniel, ang Pilipinas. Ano sinisiraan? Ako ba gumawa ng ano? Sila ang mga gumawa ng mga anomalya. Sila ang mga sumira sa Pilipinas, di ba? Sila ang mga sangkot sa mga katiwalian. Sila ang sumira. Sila po ang sumira ng reputasyon ng Pilipinas. Sila po ang sumira ng moral ascendancy ng Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Sila po ang sumira. Sila po ang mga tumor ng bayan. Sila po ang mga tumor ng bayan na dapat baklasin at paknitin dito po sa administrasyon. Paknitin mo yung administrasyon. Alam mo, paknitin mo yung mga mga korap sa mga korap sa Pilipinas. Paknitin mo yan, di ba? Paknitin mo. At sila po yung mga kagaw at mga tumor ng bayan na dapat baklasin. Naku po. Paano na yan? Di pati ang Pilipinas matanggal. Yun. Bahala na nga kayo mag-isip. Sa Pilipinas, paknitin mo yan, di ba? Paknitin mo. At sila po yung mga kagaw at mga tumor ng bayan. Yun, mga tumor ng bayan daw. Sila mga tumor ng bayan na dapat paknitin sa administrasyon, sa katuloy ng administrasyon. Kanino bang administrasyon to? Sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko, sa hirap at ikaw ang Yan mo na mga igyan. Pansamantala ang ating contribution, komentaryo na nagmula po sa Banat Expose, Daniel Sanchez. Mula po sa lalawigan ng Bulacan. Ito po ang ating contribution, komentaryo. Ako po si Daniel Sanchez, ang nagsasabi ng ating kalayaan ay hindi nahihingi. Ito po ay pinagdanlaban. Good morning! Shout mo na dyan sa ating mga kaibigan. Hanggang sa sunod na pag-ikot ng ating Banat Expose. Good morning! may pag-ibig pa bang higit